I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. May sasabog. Nasisigawan na sila. Tunog. Inapunan na ako ng mga apo ko. Doon na, labas na. Kasi mahirapan tayo lumabas kasi maliit ang gate. Totoo naman yan eh. Paglabas namin, hirap na hirap kami. Binuhat nga ako ng 2 teenager na hindi ko kamag-aral. Pagtingin ko sa may sasabog. Titingin ka, makalakad ka lang, may sasabog. Di ba nakakatakot? Parang lumalabang ka na wala kang aaway. Kaya lang takot yung labas yung Diyos ko. Hindi ko naman yung apoy. Talaga, ang tindi talaga ng apoy. Mawala ako ng salpong gamit. Talagang ako wala. Pero ang apo ko, sila, may mga anak na malalaki na nakakuha ng mga damit. Damit lang, pero wala nang damit. Nininis ng manugang ko. Palinis na raw, wala na yung mga Pero ang init pa raw. Kapag kami yung lupa, ang init. Hindi na namin alam kung paano namin buhayin ulit ang bahay namin. Naman, tulungan niyo kami. Kaya lang talaga ako nakamamatay na ako ko. Wala tayo timot-timot kami. 1 linggo pa lang ito. Nasunog. Sa kanila ako kukuha. Kaya umingi ako ng tulong. Si Tente. Umingi po ako ng tulong sa inyo. Parang awan niyo. Natulungan niyo po kami. So, makasama kami sa bahay namin. Malapit lang po kasi sa bahay namin yung sunog. Mga 3 bahay lang. So hindi na po kami nakapag ng gamit kasi inisip na lang po namin yung kaligtasan ng buhay namin magpamilya. Tumakbo po kami doon sa medyo alam namin hindi pa crowded yung tao. Dumiretso na po kami doon kasi dito kasi banda marami ng naghahakot na ng gamit. So mahirap na talaga makalabas. So ginawa namin, dumiretso po kami doon sa medyo wala pang taong tumakbo. Huwag na po namin inisip yung magsalba ng gamit. Ang lang po namin, mas makalis na po kami agad. Wala pong maayos na matulugan yung mga anak po. Kung bibigyan naman po kami ng mas maayos sa bahay, bakit hindi naman po? Pero kung wala naman po, mas maganda siguro kung bigyan nila kami ulit ng ng mga materyales para mapagawa namin ulit yung bahay namin. Kami po yung nananawagan na mamamayang Pilipino na sana patuloy po kaming suportahan sa ganitong sitwasyon namin at sana po huwag niyo po kaming paliwalain. Kung nandito po kami, marami po kami na kailangan ng tulong niyo. Malapit lang po kami sa pinangyarihan, mami. Tindahan ako, tapos maya-maya, nagkakagulo na sunog daw. Ang bilis na nga po, hindi ko alam na pangyayari. 3 o'clock na nga po nangyari yung tulong niya, napakalakas. Lakas pala ng hangin, kaya mabilis kong parat na nga po. So kung may importante, yun ang prepare ko para sigurado. Tapos yung ibang hinilagay ko kapag sa motor ko, kasi doon lang sa tabi ng motor ko yun eh. Yun lang po ang nailigtas ko, wala na po kung mailigtas. Baliban doon lahat. Tunin na. O lang po, laban po. Aso nga na medyo nakakatakot din talaga, kaya yung summer, din ako nangangambay. Lalo ko minsan, karawawa ko, pamilya ko lang yun nandoon. Medyo mahirap sa akin. Baliban po sa mga pagkain, pinansyal, mga araw-araw, kaya mayroong mabigyan man na ng kahit konting tulong na pang tadahas. Malaking bagay na rin po yun. Natural nagpapasalamat po ako sa gobyerno ni Benkin Pano. Ito rin ang nagtutulungan. Katulad ng programa nila na marami yung tulungan na kapulad namin na. So time na may disaster na nangyayaring ganito, automatic nang ganti na. Kaya malaking pasalamat po ka. Dumaan lang po ako sandali dito sa inyo
upang tiyakin na lahat ng pangangailangan ninyo, lahat ng tulong na ibibigay ng pamahalaan ay natatanggap ninyo. Dahil po, alam naman natin, kapag ganyan ang nangyari, nakasunog at nawalan kayo ng tirahan, dapat talaga ang pamahalaan ang magsasaklolo sa inyo. At kaya po, andito po ang DSWD, andito po ang ating mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. At siyempre, kasama po natin ang ating local government ng City of Manila, lungsod ng Maynila, na sabay-sabay kami na naghahanap ng paraan na magtumulong. Kaya nandiyan po, galing po sa national government, meron po tayong hygiene kit, meron pa po tayong family cooking kit, meron pa po tayong binibigay na food pack, at bukod pa ron yung 10,000 na assistance para meron po kayong magamit na pera. Ang susunod po, pagkatapos po na makuha po namin lahat ng mga detalye ninyo, ang susunod po, patuloy po, hindi po kami titigil ng pagbigay ng pagkain at lahat ng assistance at lahat nito mga kit na nakikita ninyo. Wala pong tigil yan, ay tuloy-tuloy po namin gagawin yan. At ang susunod ay ang DSUD, yung housing, yung Department of Housing, para mabigyan kayo ng mga building material para makapagpatayo ulit kayo ng inyong magiging tirahan. Kaya sana po ay kahit na medyo mahirap ngayon, asahan po ninyo, hindi po aalis ang pamahalaan, hindi po aalis ang DSWD, hindi po aalis ang lungsod ng Maynila. Andito po si Chorme, at hindi po aalis hanggang kayo ay handa nang makauwi ulit at mamuhay ulit ng normal. Nandito lang po kami, asahan po ninyo. Boss, bibigay tayo 30,000 per family. 30,000 pesos per family. Lahat-lahat. Hindi, sa NHA lang, bibigay kami 30,000 per family. Meron pa pala, ito, nandito ang namumuno ng NHA, meron palang pang rebuilding, magbibigay din ng 30,000 para meron kayong parang pangbili ninyo ng gamit para yun na nga, makapagpatayo ulit kayo ng inyong tirahan. Sige po. Maraming salamat po. Asahan po ninyo. Andito po kami. Hindi po kayo namin iiwanan. Hindi ko kayo nakakalimutan. Hindi kayo namin pababayaan. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Hindi ko kayo nakakalimutan. Alam niyo mga kababayan, pag ito si Pangulong Marcos Jr. tatakbo sa pagkapangulo uli, siguradong manalo ito. Tingnan niyo, parang nangangampanya, BBM, BBM. Hindi niya talaga nakakalimutan ng buong Maynila. Sa totoo lang. Kahit nung nakaraang karaang mayor pa, ay nako, solid ang tulong niya. Kaya love na love ng taga Maynila yan. Ay panalo po siya dyan. Tingnan nyo naman, BBM. Grabe yung tulong na tanggap nila guys ha. Pati yung DSUD, magbibigay 30,000 para mag-rebuild ang kanilang mga tahanan. Wow! Saan kayo makita? Ganyan ang Pangulo, gayahin nyo. Hindi tulad yung iba dyan, mahilig maglakwat siya. At puro paninira lang, kaguluhan lang hinahanap. O, di ba? Ito yung Pangulo na talagang deserve ng guys, yung pagpupuri galing sa ating lahat you know, at deserve niya rin talaga na suportahan kasi nga napakagaling niyang mamuno. Kaya love na love yan ng mga ibang congressman eh. O, di ba? Sa bawat distrito talagang makikita mo ang very hands-on ng Pangulo. Tingnan nyo naman, narinig yung sinabi niya. Ay, sus Marioso, grabe to the rescue. Ang daming tulong na binigay. O, di ba? Baka mayroon pang mga private sectors tutulong. Even though guys sa Pampanga nung nakulaps yung doon, yung malaking building. Nako, grabe to the rescue kaagad ang pamahalaan. Saan kayo makikita niyan? Ganyan, no? 'Di ba? Sunod-sunod ang tulong ng mga mayors, mga congressman. Yan, si Congressman Chua nandiyan, DSWD secretary, si DSUD secretary, ay DSUD tagapamahala ng tawag dito, yung pambansang pabahay, si Juventan. So, wow, saludo kami talaga. So yun guys, ang aking pinakalitis update. Parang nangangampanya lang no.
Naalala ko tuloy yung 2022, grabe. Ganyan lagi yung kanilang mga sinasabi. BBM, BBM. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines. There's more. Follow me and likes. Bye everyone.